Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. At ito po yung day 2 ng ating 40 days of blessings na kung saan I believe nakatanggap po kayo nitong bookmarks na ito na everyday minimeditate natin yung nakasulat dito sa bookmark na ito. Minimeditate natin ito 9 a.m. sa English, tapos 12 noon dito sa ating midday boost. And talking about meditation natin dito sa everyday, actually, even though today is Friday, bukas po, meron tayong message pa rin. Saturday at Sunday, pwede nyo kung sabayan, pwedeng pagkatapos na lang, it doesn't matter. Basta kayo, personal, binabasa ninyo kung ano yung salita ng Diyos, kung ano yung nandoon sa bookmark. And ito po ay continuation lang sa verse na binabasa natin kahapon tungkol sa pagpapala na kung susundin daw yung utos ng Panginoon, pagpapalain tayo. And then ngayon sa title ng program natin sa day 2, sinabi natin dito na hindi automatic yung pagpapala. Bakit po hindi automatic yung blessing? Kasi meron pong dapat gawin. So, let's continue yung binabasa natin kahapon. Deuteronomy pa rin, chapter 28 naman mula 8 hanggang 14. It's written like this. Pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos. Gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganon, ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon. Kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos, kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa inuutos ko sa inyo sa araw na ito at huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. Hindi ko po alam kung napansin ninyo na yung blessing ng Diyos hindi automatic. Hindi automatic, bakit? Kasi gagawin lang ng Diyos yung something or matutulungan lang kayo ng Diyos kung tutulungan nyo yung sarili ninyo. Basically ganito, may gagawin lang yung Diyos sa inyo kung may gagawin kayo. Kaya kung babalikan nyo po yung unang verse, sabi dito, pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo. So meaning to say, kung wala kang gagawin sa taong ito, wala rin pong pagpapalain yung Diyos. Siguro inisip mo, hindi, nag-pray naman ako Siguro inisip nyo, nag-New Year naman ako sa church Pero sa tapating kita, kasi sabi dito, pagpapalain ng Panginoon ng inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo. So ibig sabihin, tutulong lang yung Diyos sa iyo kung tutulungan mo yung sarili mo. May gagawin lang yung Diyos kung may gagawin ka rin. Ano pang sabi niya diyan? Pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Paano niyan pupunuin kung wala kang inaani? Gets niyo po ba? So, yung Diyos, paano ba mag-work yung Diyos? Ganito yan. Gawin mo yung kaya mo, tapos yung hindi mo kaya, Diyos na yung magpapatuloy dyan. For example, kapag nagtanim ka, hindi lahat ng nagtatanim sagana umaani. Hindi lahat ng nagtatanim sagana umaani. So meaning to say, kung hindi lahat ng nagtatanim sagana umaani, sinong magpapasagana ng ani? Yung Diyos. Pero dapat magtanim ka. Dapat kumilos ka kasi ang pagpapala, once again, ang pagpapala ng Diyos ay hindi automatic. Basahin nyo ito once again.
Hindi automatic ang pagpapala ng Diyos. Nabasa niyo po yan, di ba? Hindi automatic. Kung gusto nyong maging pinagpala, kung gusto ninyo na yung biyaya ng Diyos ay makuha ninyo, walang ibang way. Kailangan nyong may gawin. Gawin nyong sumunod sa utos ng Diyos. Huwag ka pong gagawa ng something ngayong taon. Siguro sinabi mo pala, Pastor, gawa ng gawa. No. Kailangan nyo pong unahin yung Diyos. Kaya nga, beginning tomorrow, Saturday at Sunday, sa ating weekend meeting, ito po yung schedule natin. Magkakaroon tayo ng first meeting ngayong weekend na ito, na iaalay natin yung unang bunga natin sa Panginoon. When we talk about unang bunga natin sa Panginoon, yung unang mga oras, huwag natin hayaan na mag-decide tayo na gawin yung something out of our thinking lang. Dahil gagawa ako kasi narinig ko dapat gumawa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ngayon magmi-make sense itong verse na ito. Let's read it once again. Pagpapalain ng Diyos yung lahat ng ginagawa natin. Pupunuin ng ani ang mga bodega. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ayon daw sa pangako ng Panginoon. Pero next verse, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan. Kung, tingnan niyo po, importante yung kung. Ang kung ay nag-indicate ng condition. So, ibig sabihin, kung wala kayong gagawin, kung hindi kayo susunod, hindi to para sa inyo, hindi automatically para to sa inyo porket naniniwala ka lang. Susundin, ibig sabihin may aksyon ang mga utos niya. And then, dyan pa yung pinaka-importante, mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. So, ibig sabihin, hindi lang basta aksyon, umaksyon ayon sa pamamaraan. Hindi lang basta aksyon, hindi lang basta gawa, hindi lang porket ako, magaling na ako, kaya ko na. Umaksyon ayon sa kanyang pamamaraan. Sa oras na aaksyon ka, align sa pamamaraan ng Diyos, sigurado ko na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Pero kung hindi ka a-action, align. Kung a-action ka lang, kasi siguro inisip, ganito kasi extreme masyado yung tao. Minsan may mga taong nakaasa sa Diyos na walang ginagawa. May mga tao namang may ginagawa, di naman nakaasa sa Diyos. Mali yan. Umasa ka sa Diyos, pero may gawin ka. Nagigets siya po ba? Kaya nga, bukas, Saturday man, pwede kang pumunta sa tahanan ng Diyos kung yan yung day. Or sa linggo, available ka, pumunta ka sa tahanan ng Diyos. Gawin mo na itong taong ito mas madalas sa tahanan ng Panginoon. Naunawaan niyo po ba? Mga kaibigan, bukas, day 3 ng 40 days na magiging pinagpala bawat isa sa atin. Mga kaibigan, pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Magkita-kita tayo bukas. Kung natulungan ka po nitong video na to, pa-share po yung link na ito. At kung hindi mo napanood yung kahapon, tingnan nyo po sa ating YouTube channel, naka-playlist po 40 days ng pagpapala mula sa Panginoon. God bless you po.